may balita tayo ngayon. Mainit na balita ito. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, si Kibuloy ay pinapa-extradite na ng United States of America. O yan. Ayon po sa GMA News. So hindi po ito social media lang, hindi po ito ito po hindi lang chismis. US seeking Kibuloy extradition, sources say. Kaya mainit na balita po yan, mga kabunyog. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, si Kibuloy kasi, alam naman natin, maraming kasong kinakaharap sa US. Actually, ang kaso niyang kinakaharap sa US, pareho rin ang mga kasong kinakaharap sa Pilipinas. Human trafficking, child trafficking, yan yung mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa US. Yan din naman ang kinakaharap ni Kibuloy sa Pilipinas. Qualified human trafficking. Ang naiiba lang na mga dagdag na kaso ni Kibuloy sa US, yung tungkol sa yung pag ng dollar, yung paglulusot ng dollar, at saka yung paggamit ng pangdaraya ng visa sa US. Yan yung mga dagdag na kaso niya doon. Yung pag-falsify ng mga visa, yung violation ng yung pagpupuslit ng dollar galing sa US papunta ng Pilipinas. O yun, mga dagdag na kaso niya yan doon. Pero yung tungkol sa human trafficking na kinakaharap niya dito sa Pilipinas, mayroon din siyang ganyan na kaso sa Amerika. Kaya, so ngayon, anong mangyayari? Ang mangyayari niyan, mga kabunyog, mga kababayan, didesisyonan niya ng Pilipinas. Ang magdidesisyon dyan, ang DOJ, kasi ang pagpa-file niyan, mga kabunyog, yung US authorities, nag-file yan ng kanilang extradition, ang tawag dyan, extradition request. Extradition request. Rine-request ng Amerika ngayon sa Pilipinas na i-extradite si Kibuloy. Ibig sabihin, i-turn over doon sa kanila dahil nga sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa US. Child sex trafficking, engaging in sex with minors, fraud and money laundering. O yan. Fraud. Alin yung fraud? Yung pandaraya sa mga visa. Pinapalusot nila Kibuloy yung mga galing Pilipinas, dinadaya ang mga visa para lang makapasok sa US. Fraud. Money laundering, yung mga dollars ng Amerika, siyempre nangungulik na sila doon ng mga limos. Kung ano-anong mga nila doon, pagre-raise ng pondo. Kasi may mga simbahan si Kibuloy doon. Ginagamit yung mga galing sa Pilipinas na mga minors, mga kababaihan, pinapalimos doon sa US. Dahil maraming mga nalilimos ang mga Pilipino na pinapadala niya doon. Pag marami ng pera, kung ilan-ilan ng thousands ng dollars yan, kinukuha na ni Kibuloy. Yan yung money laundering at saka pagpupuslit ng dollar. Ang mga kabunyog, ayon sa balita, nitong June, yung mga dokumento ng request ng US para extradite si Kibuloy ay pinadala na sa Pilipinas. Kaya lang, yan po kasi, ang procedure po kasi niyan, yung United States, ang counterpart kasi ng Foreign Affairs natin, yung kanilang State Department. Yan yung kanilang foreign affairs So yung State Department ng US, nag-request sa DFA, pinadala yan sa DFA, channel to channel yan, proper channel. Yung DFA naman, pinadala naman sa DOJ. Kasi syempre usaping legal yan, DOJ yan. Pero yung request ng US, chinanel yan sa Department of Foreign Affairs. Tapos ang ginawa naman ng Foreign Affairs, pinadala sa DOJ. So ngayon, ang DOJ ngayon magdidesisyon tungkol dyan. Si Kibuloy, sabi dito, the US is seriously seeking the extradition request
and taking the necessary steps with the Philippine government and bringing him to justice. Alam na daw ito ng Malacanang na may extradition request. Ang Pilipinas kasi, saka ang Amerika, ang Pilipinas, ang Manila at ang Washington ay mayroon tayong extradition treaty na pinirmahan noong 1994. Kaya yan po. Ano ang use ng extradition? Pag may Pilipino na nandun sa Amerika na wanted natin pero nandun sa Amerika, pwede tayong mag-request sa Amerika, dalhin yan dito sa Pilipinas. Ang tawag doon extradition. Ang example niyan, si Atong Ang. Si Atong Ang noon tumakas sa Pilipinas. Nadawit siya noon sa kaso ni Erap, plunder. Tapos tumakas si Atong Ang papunta ng US. Nag-request tayo ng extradition noon. Kaya si Atong Ang in-extradite pabalik sa Pilipinas. Hinuli si Atong Ang doon sa Las Vegas, dinala sa Pilipinas. Yan ang gamit ng extradition. Pag may Pilipino o sino mang dayuhan na wanted ng Pilipinas dahil may kaso sa Pilipinas pero nandun sa Amerika, pwede tayong mag-request sa Amerika at ang Amerika huhulihin yan, ito-turn over sa Pilipinas. Ngayon, baliktad naman. Mayroong tao na wanted sa Amerika at yan si Kibuloy, may mga kasong kinakaharap doon, rene-request ng Amerika na i-turn over natin sa kanila. Ang pagkakaiba lang dito kasi may kaso rin sa Pilipinas si Kibuloy. Yan ang naiiba dito. Yan ang naiiba. Kumbaga, kung wala sanang kaso sa Pilipinas si Kibuloy, ang dali sana niyan, aarestuhin niya ng Pilipinas, tapos i-extradite yan, ito-turn over na yan sa Amerika. Kasi kailangan nating sundin yan, kasi treaty yan. Extradition treaty yan. Kaya ang mangyayari dito, ang Pilipinas mauobligang mag-decide kaagad. Ino-notify ng Pilipinas ang US kung anong desisyon tungkol sa extradition request. Malamang pinag-uusapan na yan ng DOJ natin at siyempre ang Executive Secretary ng Pilipinas, si Lucas Bersamin, dating Chief Justice. Tapos siyempre nandyan si Enrile, Presidential Legal Counsel. Tapos siyempre naghumingi na ng advice niyan si Marcos, si PBBM. So nag-a-advise na sigurado niyan si Rimulya bilang Secretary of Justice, si Berberabe bilang Solgen, tinatanong na yan si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary na dati ring Chief Justice at si Enrile bilang Chief Presidential Legal Counsel. Yan yung mga kinukonsulta na sigurado dyan. Hindi natin alam kung ano ang kanilang opinion or anong kanilang stand. Wala pang lumalabas na balita kung ano talaga. Sabi dito sa balita, sabi ng GMA, tinanong na nila ang DOJ, pero wala pa. Wala pa ng dito. Wala pang comment ang DOJ. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ito mga kabunyog, mga kababayan, itong anong mangyayari kay Kibuloy? Pwede siyang i-turn over ng gobyerno ng Pilipinas. Pwede siyang i-turn over, kaya lang sigurado magre-react na naman dyan. Sila Amy Marcos, yung mga pro Duterte, magre-react na naman yan. Siyempre, sasabihin na naman yan, bakit ninyo sinurrender na naman si Kibuloy sa Amerika samantalang may kaso naman yan dito? Actually, kahit naman may kasong kinakaharap yan dito, pwede naman yung desisyon ng Pilipinas na i-turn over natin doon. Kasi treaty natin yan. Treaty natin yan. Pwede naman yun. Pwede naman sabihin din ng Pilipinas sa Amerika, may kaso yung kinakaharap dito, so pwedeng patapusin na muna yung kaso niyan, anuhin na muna yan, litisin yung kaso dito. Yan yung Kaya actually, desisyon ng gobyerno ng Pilipinas yan. Desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Pag nag-decide ang gobyerno ng Pilipinas na i-grant yung extradition, mag-aano yan sa korte.
mag-a-apply ngayon sa korte ang Department of Justice kasi korte ang korte ultimately ang i-issue ng pag-surrender kay Kibuloy. Pero bago magde-decide ang korte niyan, magde-decide muna ang executive, ang DOJ saka ang presidente. Igagrant ba nila yung gusto ba ng Pilipinas na i-turn over siya sa US kahit may kaso siya sa Pilipinas? Pag nagganyan na desisyon ang gobyerno na pagbigyan yung extradition request, ipapasok sa korte yan. Tapos yung korte, mag-o-order yan na i-extradite siya. Yan yung alam nyo, para kay Kibuloy, mas maganda kung nasa US siya. Kahit mas maganda kung nasa US, mas maganda naman ang detention facilities ng US kaysa Pilipinas. Dito ang hirap ng kalagayan niya dyan. Siksikan sila sa kulungan. Kaya lang, ang pagkakaiba naman sa Amerika, pag dinala siya sa Amerika, ay malamang convicted siya dun. Malamang convicted siya dun sa Amerika. Dun, makukulong siya ng matagal dun. Sa Pilipinas, pwede siya ditong ma-convict, makulong, pwede ring ma-acquit. Pag na-convict siya dito, ang inaasahan nila, pag nanalo si Sara, baka i-grant yung pardon niya. Baka bigyan siya ng pardon. O, yun ang inaasahan nila. Pero kung nasa Amerika yan, hindi na yan mabibigyan ng pardon. Hindi yan mabibigyan ng pardon. Kaya kumbaga, kung mapupunta siya sa Amerika, ang kagandahan doon, yung kulungan maganda. Kaya lang, hindi niya malalakad yan. Hindi nila mai-impluwensyahan doon, yung korte doon. Ang sistema ng hustisya sa Amerika, hindi mo madadaan sa mga impluwensya. Oh. Kaya ang mangyayari diyan mga kabunyog, mga kababayan, pero sa parte naman ng Pilipinas, sa gobyerno ni Marcos, pwede rin nilang pagbigyan ng Amerika para bilang pagrespeto sa treaty natin sa Amerika. O sige, ito-turn over na namin to sa inyo, extradition. Extradite na natin. Kaya lang sigurado, magagalit na naman yan ang kampo ng Duterte. Sila Amy Marcos, sila Bongo, sila Bato, magagalit. Sasabihin na naman yan. Bakit nyo turn over na naman si Kibuloy? Mayroon tayong soberanya. Bakit natin ituturn over siya? Yes, may soberanya tayo. Pero pumasok naman tayo sa treaty. Pumasok tayo sa tratado 1994, umirma tayo sa extradition treaty. Alangan naman, pag ang Amerika, humingi tayo ng tulong nila na i-extradite dito yung mga wanted ng Pilipinas, sinusunod ng Amerika. Pagdating naman sa may wanted ng Amerika, humihingi sila na extradite, hindi natin susundin. Masisira din ang ating kredibilidad sa international community. Parang hindi tayo marunong kumilala ng ating treaty obligations. Yan naman yung masama dyan. Kaya lang, kung si PBBM at ang gobyerno ay padadala sa pressure ng mga pro-Duterte, tulad nila Amy, sasabihin yan, i-invoke ng Pilipinas, mayroong kaso yan dito, kaya hindi na lang namin ituturn over sa inyo kasi may kaso yan dito. Pero kahit naman may kaso yan dito, kung gusto nating i-honor yung ating treaty obligation sa extradition, dapat i-turn over yan si Kibuloy. Ultimately, ang malaking i-consider dyan, yung political considerations. Kasi sigurado na naman, kukontrahin na naman yan ng mga senador na pro-Duterte. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Sigurado kukontrahin na naman yan. Sasabihin na naman nila dyan, hindi nyo na ba kayang ipaglaban? Tuta na ba tayo ng Amerika? Ganyan na naman yan. Bakit nyo sinurrender si Kibuloy samantalang may kaso yan ditong kinakaharap sa atin? Ganyan na naman yan. Ito, kapag dininay kasi natin ang extradition request, kinakailangang magbigay tayo ng dahilan bakit hindi natin grant.
Yan yun. Ha? Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Mahirap ito. Mahirap na hindi natin pagbigyan ang request nito ng Amerika. Masisira ang kredibilidad natin. Ha? Oh. Kaya ano ito? Siguro pinag-uusapan naman na ito. Pinag-uusapan na ito ng gobyerno at sa tingin ko, syempre may stand na yan, hindi pa lang pinapaalam sa atin. May stand na yan, hindi pa lang pinapaalam sa atin. Kasi June pa yung request pala, June. So, ang proseso po niyan, pinadala sa DFA, yung DFA pinadala sa DOJ. Yung DOJ magdi-decide ngayon. Ang DOJ ngayon, sigurado, pinaabot na yan sa presidente. Mayroon na yan, nagpatawag na yan ng meeting ang presidente at yung mga trusted ng presidente na mahihingi niya ng... Mayroon ng stand yan. Hindi lang yan sa atin pinapaalam pa. Hindi na lang yan sa atin pinapaalam. Siyempre ngayon, dahil nalaman na rin ng kampo nila Kibuloy na mayroong request for extradition, mag-aano na yan si Kibuloy, lalakarin na rin yan. Gagamitin yan yung mga senador na pro Duterte. Gagamitin yan. Siyempre, sila Kibuloy, ayaw nila din sa US siya. Kasi pag sa US, ay wala, mahirap ang tsansa niya doon na ma-acquit. Hindi nila kayang impluwensyahan doon. Yan mga kabunyog, mga kababayan. 1994 tayo may extradition treaty. Yang extradition na yan, nagamit na rin natin yan. Nagamit na natin yan sa Nagamit na natin yan. Marami na tayong nirequest sa Amerika na i-extradite sa Pilipinas. Ang isa nga dyan, si Atong Ang. Na-extradite yan. Galing US. Nung na-involve siya sa kaso ni Erap, tumakas din si Kibulo, si Atong Ang. Pero in-extradite ng US. Kaya tayo rin, hindi talaga mahirapan talagang hindi natin i-honor yan. Kasi treaty yan eh. Kaya lang, siyempre, ang i-insist niyan ng mga kakampi ni Kibuloy, lalo yung mga senador ni Duterte, sasabihin nila, igalang ang soberanya ng Pilipinas, huwag isurrender si Kibuloy. Ganyan yan. Pero, ano yan mga kabunyog? Hindi natin alam ang stand ng gobyerno. Pwedeng irespeto ng Pilipinas yung treaty, pwede ring hindi. Sabihin ng Pilipinas, may kaso kasi yan dito sa amin, so dito na lang yan litisin. Kaya lang, ang implication niyan, masisira tayo sa Amerika. Kasi maraming beses na rin tayong hiningi ng pabor sa kanila eh. Marami tayong hininging pabor sa kanila sa extradition. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang maganda lang sana doon sa US, maganda ang detention facilities doon. Kaya lang, doon naman si Kibuloy, malamang, sigurado na yun ang conviction niya. Hindi niya kayang impluwensyahan ang justice system doon. Dito, pwede pa. Pwede pa. Kaya, pag na-extradite si Kibuloy, pareho na sila ni Duterte nasa abroad. Pag nasa US na si Kibuloy, nasa dahig naman si Duterte, lalong magagalit talaga nito. Lalong magagalit nito ang mga DDS. Kasi galit na galit ang mga DDS sa Europe. Galit na galit din sila sa Amerika. Tapos dinala pa sa Kibuloy sa Amerika. Tapos dinala rin si Duterte sa dahig sa Europe. Kaya ito? Pagka dinala yan sa US, sigurado galit na galit ang mga DDS niyan. Magiging issue na naman nila dyan. Sasabihin nila, tuta si Marcos ng US. Sinurinder ang ating kababayan. Di ba? Asahan na natin, ganyan ang propaganda niyan. Ganyan yan. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.